Magandang panahon sa ating lahat, mga katuto. Welcome sa Don Robert Ramiro Live. Ang programang ito ay maghatid sa inyo ng mga napapanahong isyong panlipunan na sa layuning magpaalala sa mga lingkod bayan na nakakalimot o kaya ay naisasantabi na ang angkop na pagganap sa kanilang mga tungkulin sa bayan at mamamayan. Hindi layunin ng palatuntulang ito na mag-udyok ng galit sa kanino man o maging kasangkapan sa paninirang puri sa lahat ng karakter sa loob ng impormasyon na ating tatalakayin ngayon. Sa ating paksa ay ating bibigyang daan ang tanong kung bakit binira ni Caloocan City 2nd District Congressman Egay Arese si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa anunsyo ni OMB Boying na magsasampa siya ng plunder charges laban kina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez. Sir Boying, tutuhanin mo ang sinasabi mo, ha? Kasi ang sabi ni Congressman Arese, marami na ang pangakong napako. Ano yun? Hindi na niya kapani-paniwala. Ang paalala ng palatuntulang ito, mga kaibigan, ay hindi namin layunin na mag-away kayo kung Arese at Ombudsman Boying Remulla. Kundi ang nais namin ay maging totoo kayo sa inyong paninindigan na kung ano ang ibinuka ng inyong bibig ay sana magkaroon ng katuparan. Kasi nag-aabang ang madlang people. Ang sabi ng marami, dapat meron din kayong mga integridad. Kaya bibigyan natin ng magandang pasalubong si Congressman Egay Arese. Ito. At hindi lang yan. Maging si Ombudsman Boying Remulla, ito rin ang para sa iyo. Kahit na hindi na naniniwala si Congressman Arese sa iyo, pati na kay President Bongbong Marcos Jr., dahil maraming hindi natupad na mga pangako. May petsa pa nga rito, December 5, 2025. Sinabi mo, Sir Boying, na seryoso ang iyong tanggapan na maghain ng plunder charges kontra kina dating Senate President Chis Escudero at former House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Kong Iga, titingnan natin. Pero hindi ako naniniwala. Ano ang ibig sabihin niyan ko? Ano ang ibig sabihin niyan, Ombudsman Boying Remulla? Ibig sabihin ba sinungaling ka? Yan ang ibig sabihin nun. Sir, gawin mo ang nararapat para maniwala sa si Congressman Egay. Kasi nga ipinunto ni Congressman Egay, ang daming pangako na hanggang ngayon ay walang nangyari. Walang nakulong maliban sa ilang pirasong district engineer, dalawa ba yun, ng DPWH at contractors, yung Diskaya. Pero yung nabigyan ng mali-malitang pera ay malaya at inaasikaso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ay, naku, maraming reforma para pagtakpan ang pinakamalaking question sa national budget sa infrastructure. Kasi nga, ang nangyari ay ang mga sangkot sa pangungontrol
at pagmamanipula sa pondo ng infrastruktura ang leadership ng Senado at House of Representatives sa 19th Congress, pati na rin ang ilang cabinet members ay sangkot din sa anomalya. Kaya kung kakasuhan mo lahat ito, Sir Boying Rimulya, abay marami-rami ani. Mahigit ito, mahigit sa 50. Hindi pa kasali rito yung mga sangkot yan sa DPWH at sa mga cabinet members hanggang sa presidente. Hindi pa sila kasali dyan, kaya magpatayo ka na ng malaki-laking kulungan kung paanong tinanggihan ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang 18 dating Marines. Baka daw makulong lahat yun, wala na silang paglagyan, wala na pagkulungan. Di lalo na itong iimbestigahan mo na ito, yung kakasuhan mo ng plunder charges. Saan may kukulong ito? Hinihintayan ng taong bayan at nakatalayan sa kanilang diary ngayon. Lahat yan hanggang ngayon, hindi yan malilimutan. Lalong-lalo na yung mga nabiktima ng baha ng dahil dyan sa anomalya sa flood control. Maraming sinirang mga ari-arian at buhay ng mga mamamayang Pilipino. Huwag na sana naman kayo magtipid ng tulong. Gumawa na kayo ng mabuti. Huwag niyo nang tipirin. Maalaala man lang kayo ng taong bayan kapag kayo ay nagsipanaw na sa mundong ito. Na kayo ay minagawa din namang tama. Bueno, yan ang ating paksa ngayon. At maraming salamat sa nakapanood sa ating palatuntunan at hari nawa sa mga susunod ay makadao pagpalad ko kayo sa Don Robert Ramiro Live. Ang inyong lingkod, yours truly, Don Robert Ramiro.